Isang nakakagulat na hakbang ng Sweden ang hindi inaasahan ng Russia na nagresulta ng matinding dagok sa puwersa ni Putin na nasa Ukraine at binago ang agos ng labanan. Hindi sukat akalain ni Putin mga kapatid na magbibigay ng suportang militar ang Sweden sa Ukraine, kung saan ang bansang ito na ngayon pinakabagong miyembro ng NATO ay kilala sa pagiging isang neutral na bansa. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin ang mga sikretong estratehiya at makabagong teknolohiya na inihayag ng Sweden upang suportahan ang Ukraine. At titignan din natin kung paano ang mga ito ay makakaapekto sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon na siyang gugulat sa Russia at magpapalakas naman sa puwersa ni Volodymyr Zelensky. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Nito lang nakaraan mga kapatid, nagpahayag ang Sweden na magbibigay sila ng ika-16 na aid package para sa Ukraine. Hindi raw ito pang ekonomiyang tulong o humanitarian aid, sa halip ito ay isang tulong militar na mas magpapalakas sa puwersa ng Ukraine laban sa pakikidigma nito sa mga tropa ng Russia. Ang Sweden mga kapatid ay matagal na panahon nang may sinusunod na patakaran ng pagiging neutral sa anumang konflikt. Malawakang sinusuportahan ng mga Swedes ang neutralidad ng bansa. Katunayan, noon pang 1814 Swedish-Norwegian War ang kanilang huling pagkakataong nasangkot sa isang salungatan. Nang magkaroon ng tensyon sa mga bansang Europa, noong huling bahagi ng 2012, mayroon lamang 17% ng mga Swedes ang nagpahayag ng suporta sa planong pagsali ng kanilang gobyerno sa NATO. Ngunit pagsapit ng 2021, tumaas ito sa 46% at noong tila nagiging banta na sa bansa ang Russia, tuluyan na itong umanib at naging miyembro ng NATO. Bilang isang bagong miyembro ng NATO, makalipas ang ilang mga buwan, naging katuwang ang Sweden upang suportahan at bigyan ng tulong ang Ukraine laban sa pananakop ng Russia. Sa umpisa ay purong humanitarian lamang ang mga ibinibigay na suporta ng bansa hanggang sa kalaunan nagsimula na itong magpadala ng mga tinatawag na lethal military aid. Unang ibinigay ng Sweden sa Ukraine ay ang mga armas tulad ng mga anti-material weapon, air defense system at mga light vehicle. Di nagtagal, mas nilakihan pa ng bansa ang kanilang suporta, kung saan sa unang anibersaryo ng digmaan sinabi ng Sweden na magbibigay sila ng karagdagang 10 Leopard tank. Ang pinakabagong aid package ng Sweden sa Ukraine ay nagkakahalaga ng $1.23 billion at ang kanilang kabuang na gastos ay pumapalo ng humigit kumulang $4 billion mula nang magsimulang sumalakay ang Russia. Ngayon mga kapatid, habang nagkaroon ang tropa ni Putin ng ilang tagumpay sa labanan, mas lalo pang pinataas ng Sweden ang kanilang gastos para sa pagbibigay ng suporta sa Ukraine. Halimbawa, noong huling bahagi ng Pebrero, inanunsyo nito na magkakaroon ng Ukraine ng panibagong military aid na nagkakahalaga ng $682 million. Kasama sa package ang 10 CB-90 class fast assault craft, 2 group boat, mga underwater weapon, $192 million na halaga ng mga artillery shell, RBS-70 man-portable air defense system, mga anti-tank missile, Carl Gustav grenade launcher, mga hand grenade at mga medical supply. Pagsapit naman ng May, nagpaabot ulit ng tulong ang Sweden sa Ukraine na naglalayong masecure ang supply ng enerhiya ng bansa dahil ito ang naging pangunahing target ng tropa ng Russia. Ang nasabing tulong ay kinabibilangan ng mga kagamitan tulad ng generator, transformer at solar cell. Kasama rin dito ang mga kinakailangang spare parts gaya ng mga electrical switch, mga cable, pump at mga pipe. Plano din ng Sweden na mag-donate ng mga JAS-39 Gripen fighter upang mas lalong madagdagan ang puwersa at kapangyarihan ng Ukraine. Ngunit mas nagkaroon ng interes si Zelensky sa F-16 fighter ng Amerika. Ngayon mga kapatid, bagaman hindi natuloy ang pagpapadala ng mga fighter jet, pero talagang mabibigat pa rin ang suportang militar na ibinigay ng Sweden. Katunayan, ayon sa Deputy Prime Minister ng Sweden, ang kanilang tulong militar sa Ukraine ay binubuo ng mga mahahalagang equipment na talagang numero unong kailangan ng mga tropa ni Zelensky tulad ng mga 155mm artillery shell. Walang nabanggit ang Sweden kung gaano karaming mga shell ang kanilang ibibigay. Ngunit ang mga bago umanong ammunition ay talagang makakatulong upang magkaroon ng Ukraine ng mas maraming supply na hanggang sa 2 million rounds na kayang umabot hanggang sa taong 2025. Maliban sa mga yan, magbibigay din umano sila ng mga RB-99 AMRAAM missiles. Ang mga missile na ito ay katumbas ng AIM-120 AMRAAM ng Amerika. Base sa Ministry of Defense ng Sweden, ang nasabing mga missile ay gagamitin para sa mga anti-aircraft system ng Ukraine na nakabase sa lupa. Napakahalaga nito dahil ang Russia ay malimit na gumagamit ng mga fighter jet upang suportahan ang kanilang ground troops na nagbibigay daan upang sila'y mabilis na makapag-advance. Ibibigay din ng Sweden ang kanilang buong fleet ng PVV-302 infantry fighting vehicle. Ang mga ito ay nagretiro na mula sa kanilang serbisyo at papalitan na ito ng mga mas bagong combat vehicle. Ayon sa mga ulat, naisip umano ng Sweden na mas maiging i-donate na lang ang mga nasabing combat vehicle kaysa itago ang mga ito sa kanilang mga storage.
Nalaman din daw ng Sweden na ang hukbo ng Ukraine ay mag-uorganisa ng ilang mga bagong brigade at mga ngailangan ng mga ito ng mga armored vehicle para sa kanilang mga infantry company. Kaya naman malaking tulong ang PVV-302 upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang PVV-302 ay armado ng 20mm na kanyon na nagtataglay ng drum magazine na mayroong 30 rounds bawat isa, kung saan ang nasabing kanyon ay nakamount sa isang turret sa kanang bahagi ng sasakyan. Mayroon din itong isang 7.62mm machine gun na maring gamitin bilang secondary weapon. Mayroon itong armor na kayang tumanggap ng 20mm rounds at tumitimbang ng 12.3 na tonelada at nakakapag-accommodate ng hanggang sa 8 mga sundalo. Mahigit 600 sa mga sasakyang ito ang ginawa sa pagitan ng 1966 at 2014. Ngunit hindi umano ganyan karami ang ibibigay ng Sweden. Ayon sa mga report, nakatakda ng ayusin at gawing moderno ang nasabing mga sasakyan bago ipadala sa Ukraine. Pagdating naman sa mga spare parts at maintenance equipment ng sasakyan, kasama na rin itong ibibigay ng Sweden bilang bahagi ng kanilang package. Gayon din ang mga 20mm shell para sa mga onboard na kanyon at ilang fuel transport vehicle na ginagamit ng Swedish Armed Forces. Maliban dito kapatid, nilayon din ng Sweden na tulungan ng Ukraine sa pamamagitan ng kanilang command and control at mga donasyon ng mga terminal na may mga subscription para sa mga satellite communication. Upang mabigyan din ng tulong ang Ukraine sa pagsasanay at doktrinang militar, handang magbigay ng assistant ang Swedish Defense Research Agency upang makalikha ang Ukraine ng kanilang sariling Defense Research Institute. Mayroon ding ilang mga probisyon ng suportang pinansyal sa package. Ang Sweden ay gagawa ng mga investment upang matiyak na ang Ukraine ay talagang makakakuha ng malaking tulong sa mabilis na batayan. Pinahihintulutan din ito ang lahat ng mga armas na kanilang ibinigay sa Ukraine na gamitin laban sa mga target sa mismong teritoryo ng Russia kung iyon ang nakikita ng Ukraine na nararapat. Handa rin umano silang palitan ang mga ammunition at mga equipment sa pamamagitan ng panibagong investment kung sakaling mauubos ito o masisira sa labanan. Ang pinakakilalang kontribusyon sa package ay ang dalawang Saab ASCC-890 Airborne Early Warning at Control Plane. Ayon sa Swedish Defense Minister, ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay magkakaroon ng pinakamahalagang epekto sa network ng air defense ng Ukraine. Ang mga eroplanong ito ay mas magbibigay daan sa Ukraine na kilalanin at subaybayan ang mga paparating na missile at drone ng Russia. Kasama rin sa package ang pagsasanay sa mga Ukrainian Air Force personnel kung paano gamitin at paliparin ang mga eroplanong ito. Ang desisyon ng Sweden mga kapatid na ibigay sa Ukraine ang mga eroplanong ito ay isang napakahalaga para sa mga Ukrainian. Isa itong mahalagang tulong na higit pa sa pera. Ayon sa Sweden, ang nasabing eroplano ng kanilang ibibigay ay tanging 2 lamang sa kanilang fleet. Inamin din nila na dahil umano sa kanilang pagbibigay sa eroplano, pansamantalang nagkaroon ng puwang ang depensa ng kanilang teritoryo. Ngunit mainam din daw ito dahil magagamit ito ng Ukraine laban sa mga banta na dulot ng Russia, hindi lang sa Ukraine kundi pati na rin sa Sweden. Opisyal na ring inihayag ng Ministry of Defense ng Sweden ang kanilang nakaplano ng investment sa mga artillery system at mga aircraft bilang bahagi ng kanilang domestic defense spending program. Ang mga investment umano na ito ay maglalagay sa Sweden sa isang posisyon upang makagawa at maghatid ng mga armas at bala na kailangan ng Ukraine sa mga darating na taon. Ngayon mga kapatid, paano ba nakakaapekto ang mga tulong na ito ng Sweden sa kakayahan ng Ukraine na manalo sa digmaan laban sa Russia? Ayon sa mga ulat kapatid, sinabi ng Estonian Ministry of Defense na maaaring makukuha ng Ukraine ang panalo sa digmaan sa taong 2025. Ito ay kung papas lang sila ng nasa tinatayang 100,000 na mga sundalong Ruso sa taong ito. Dagdag pa sa ulat, bagaman may kakayahan ng Russia na magpadala sa Ukraine ng mas marami pang mga sundalo bilang kapalit sa kanilang mga casualty. Ngunit kinakailangan pa nila itong sanayin ng medyo matagal upang maging epektibo sa isang labanan. Kaya naman ang payo ng Estonia sa Ukraine, sikapin nilang magkaroon ng mas maraming masasawi sa Russia upang ang mga ipapalit ni Putin ay yung mga sundalong mabilisan lamang na nagsasanay at walang kakayahang tumagal sa labanan. Sa tulong umano ng maraming mga bansa gaya ng Sweden, hindi malayo at hindi imposible na makukuha ng Ukraine ang tagumpay. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!